Kabayan, kung mapapansin po ninyo ang mga prutas na kung tawagin natin ay off-season o kaya'y lihis sa panahon, malayo sa lasa ng mga inaani natin sa tamang panahon. May kasabihan ngang ang lahat ay nasa tamang panahon, kasama na ang paghahalaman. Kasama na rin ang mga pananim sa ating kapaligiran. Kung matamis man at masarap ang lasa ng mga aning prutas nang wala sa panahon, sinabing sagad naman sa abonong kemikal. Ang kagandahan lamang ng mga prutas na wala sa panahon, mayroong maipagbibili ang mga nagtatanim at may mabibili naman ang mga naghahanap. Sa ngayon, halos lahat ng prutas ay nasa panahon at abala ang mga nagbebenta ng iba't ibang mga produkto. Mga ilang hektarya ito, Bernard? Ito pong aming inaaning ito ay siguro po humigit kumilang na nasa 3 hektarya lang po ito. 3 hektarya. Sa isang hektarya, mga ilang ulo o gaano kalaking tonelada ang nakukuha mo? Bilang po ang aming mga ilan? Ang base po namin pagka sa loob na sa isang hektarya siguro po humigit kumilang 10,000 pirasong pinya ang maluwag na itanim. Dapat. Opo. Yan sa unang ani pa lang. Opo. Sinasabi nila na mayroon pang pangalawang ani na nakukuha. Meron po, kagaya po sa lugar ng Cavite, sila ay nagpapadalawang ani. Kayo hindi. Sa kamukha po namin, ang hangad po namin medyo maganda-ganda at malaking pinya. So hindi po kami nagdadalawang ani. Bakit nagiging problema ro sa pangalawang pag-aani? Maliit po ang pinya at siyempre pagliit ng pinya, maliit ang ating benta. Okay. Ang maintenance naman ng ating trabaho at gastos, halos ganun din parehas. Okay, sa ginagawa ninyong pagtatanim, sino ang pumupunta rito? Ang mga buyer o kayo naghahanap ng buyer? Meron po kaming mga agents, gaya nitong aming mga contact na ito. Sila po ang kumukontak dun sa mga malalaking buyer at sila na po ang pumupunta sa amin. Saan nakakarating ang pinya? Kagaya po nung kay na-edit sa Kalawan, ayan po ay ibinabiyahe nila hanggang Baguio, hanggang La Union, ayan yung parting norte. At yung iba naman po na ibang buyer, parting Quezon, Lucena, ganyan, Sariaya. Okay. Iba't ibang prutas, kabayan. Pinagkakakitaan ng maraming nagtatanim, biyehero at mga tindera at nagtitingi sa mga pamilihan. Bahagi ng larangan ng pananakahan sa Pilipinas. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mapulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. BIGS
profitable, innovative growing system. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang ilang payo at kaalaman sa pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baboy sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, sa ginagawang paglilibot ng ating alamin sa iba't ibang parte ng ating kapuluan upang masubaybayan ang larangan ng paghahayupan, napansin ng ating alamin na marami pa ring backyard raiser o yaong malitang alagaan ng baboy ay hindi pa rin gumagamit ng mga matataas na uri ng alagain. Karamihan sa mga ito ay nagpapaikot-ikot lamang ng mga palakihin mula sa iisang kawan. Dito'y marami ang nag-aalangan sa pagbili at pag-aalaga ng mga inahing matataas na lahi. Wika nga, nagtitipid. At hindi naman natin masisisi ang mga ito sapagkat may kamahalan ang mga lahing may kalidad, wika nga. Karamihan sa mga nag-aalaga ng mga palakihin ay kumukuha ng mga biik mula sa mga inahing nagpapasalin-salin lamang sa loob ng alagaan. Yaong kung tawagin kabayan ay chapsuy. Kung kaya't ang mga nagiging produktong biik ay may kahinaan ang katawan, maliliit at may kabagalan sa paglaki. Para sa mga backyard raisers na ipapayo ng mga dalubhasa na kung may inahin at hindi kayang magpalahi sa sariling kawan o kaya'y walang mataas na klase ng barako o boar. AI ang kasagutan. Artificial Insemination kabayan. Sa ngayon, marami ng mga breeder farms, gayon din ang mga sentro ng alagaan ng baboy na pinamamahalaan ng gobyerno ang may mga AI facilities kabayan. At kung mataas na uri ng baboy at tamang paraan ng pagpapalahi, mayroong payo ang ilang dalubhasang nakaugnay ng ating alamin. Yung Duroc at saka P-Train, pang terminal lang yan talaga. Wala siyang ability na makapagbigay ng magandang gatas. Meron din. Nagpo-produce din ng gatas yan. But the thing is, nandun yung terminal trait niya, may risk ka parate. Pagka commercial producer ka ng baboy, gusto mo, konti lang ang problema mo eh. Kasi, kunyari, nanganak ng 12 yung inahin mo. Tapos, pero meron siyang terminal traits, mahina magpagatas. Baka yung 12 mo, since mahina yung gatas ng nanay, baka lumabas 6 lang. Kasi madaming mamamatay definitely pag mahinang magpagatas. Or dapat kunyari, let's say iwalay mo ng 7 or 8 kilos pag 28 days, maiwawalay mo lang siya ng 6 kilos. So, antimanod, sa 1 kilo na delay mo, malaki na ang mawawala sa'yo pagdating ng 5 months old. So, ano pala, Kachito, yung pagka bumibili ang isang gustong mag-alaga ng baboy, dapat matrace niya kung saan ang galing yung kanyang mga bibilin. Reliable talaga. Importante yon. Importante yung genetics, importante yung bloodline, importante yung reliability nung kinukuhanan mo ng breeder. Meron akong 2 baboy, large white
tsaka landrace na inalagaan ko, na sabi mo hindi ko pwedeng kunin sa kanya yung pampalahi ko, no? Kukuha ngayon ako ng either of the two. Pagka kumuha ko ng either of the two, how do I determine at how do I know na yung baboy na barako, kukunin barako, no? Kung barakong kukunin ko ay pure breed din, paano ko malalaman yan? First of all, yung reliability nga tsaka yung integrity nung kukuhanan mo ng breeders. Yung breeders mong kukuhanan, dapat kompleto yung record nung production niya. Kung saan nanggaling yung tatay, sino nanay, ilan ang kapatid, kompleto history. Pero kung meron siyang ganon, at least more or less reliable na siya. Sa itsura, wala ba akong makikita? Well, sa itsura, basic. Yung landrace, nakabagsak yung tenga, mahaba. Yung large white, taas na taas ang tenga. Yung mga ganon. Pagka sinabi sa yung pure to, tapos medyo alanganin yung tenga, malamang hindi puro yun. Ninyo kabayan, kung makakasunod lamang ang mga backyard racers sa pagkuha ng mga matataas na uri ng alagain, higit silang makikinabang sa nasabing proyekto. Dito nakita nating dapat na tumulong ang ating pamahalaan. Kailangan ang lahat ng sentro ng pambansang pamahalaan sa pananakahan at pangisdaan ay may mga pasilidades ukol sa pagpapataas ng lahi ng mga alaga. Gayon din ang mga pribadong alagaan ng hayop tulad ng mga breeder farms. Napapanahon na kabayan upang ilagay sa ayos ang lahat ng parte ng pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Ang lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, sasagutin po natin ang ilang kahilingan at katanungan mula sa mga nanonood ng ating alamin sa YouTube pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
Okay, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Narito ang ilang kasagutan sa mga tanong at hiling mula sa mga nanonood ng ating alamin. Una mula kay Cesar Bondok ng Makati. Saan maaaring makakuha ng mga similya ng Banamay na ating naipalabas at magkano? Well, ang alam po namin ay sa sentro ng pangisdaan sa Dagupan, sa lalawigan po ng Pangasinan. Kontak lamang po kayo sa BIFAR. Ang ukol naman sa pananim na kakao, request mula kay Mario Tangkintik ng Maynila. Marami pong mga seedlings na naipagbibili sa Tiaong Experimental Station sa Barangay Lagalag sa nasabing bayan sa Quezon. Ang presyo po, sila ang makapagsasabi kabayan. At ang ukol naman sa pananim na paminta, ang request ay mula kina Ray Kalimbas ng Maynila at Donnie Sebastian ng Laguna. Saan maaaring makabili ng mga pananim at ang mga magagandang variety o uri? Mahirap bang itanim at ilang taon ang pamumunga? Well, ang isa po sa mga pwedeng makuna ng pananim na paminta ay ang ating pong na-feature sa San Juan, San Pablo City, ang Ato Belen Farm. May mga paminta po sila doon ay pinagbibili. Dalawa po ang alam naming uri na mayroon sa taniman ng ating alamin, ang native, variety at Indian type. Madaling itanim mula po sa cuttings. Medyo may katagalan lamang ang pagtubo. Pero kapag buhay na kabayan ng paminta, madali na rin pong lumaki at magbaging ang mga ito. 3 years po, umpisa ng mamunga. Mataas po ang presyo ng paminta sa pamilihan kabayan, kung kaya't black gold, kung tawagin po ng ating palatuntunan. Narito ang ilang pahapyaw na kaalaman ukol sa paminta. Ang mas maganda po na pananim sa paminta ay yung tinatawag natin na runner na nanggagaling sa puno. Yun po yung gumagapang sa lupa. Pares po nito, ito. Puputulin. Ito po, putulin natin kasi ito hindi naman umumunga. Kailangan talaga pananim ito. Putulin natin na ganito. Tapos yung magagamit natin. Pangalawa po yung mga bagging na tumataas yan. Kailangan po yan hanggang 1 meter lang yung haba niyan. Putulin na natin kasi ito sasanga siya sa pinagputulan natin. Ito naman kinuha natin, ito yung pwede nating pananim. Maganda rin pong pananim yan. Ito po yung ating Indian black pepper. Mapapansin po ninyo na halos doble ang haba ng tangkay niya sa native black pepper natin. Ito po, marami tayong bunga, malalaki yung butil, at siguradong marami tayong maaani kapag ganito. Ano kaibahan niya sa mga native natin? Ito pong Indian black pepper natin, malalaki yung butil, mahaba yung tangkay niya, halos doble. Yung ating native black pepper, maliliit yung pad niya, pero marami naman sa butil. Yung anghang po nito parehas din. Pagtubo, matagal, madali. Ang pagtubo po halos parehas din. Ang tagal niya. Mapapakinabangan nyo kagad. Noon po yung ating native black pepper. Mapapansin po nyo na maliliit yung butil niya pero masinsin. Maraming butil. At ito po ay maganda rin para sa ating mga magtatanim. Pagkakaiba. Pagkakaibahan po nito lang sa ating Indian black pepper. Yun nga po, at malalaki yung mahaba yung tangkay ng black pepper at malalaki yung butil. Ito po masinsin pero marami naman pong butil, pino siya. Maliliit maliliit. Kabayan, tulad ng ating nasabi, ang isang dapat na pasukan ng ilan nating mga kababayan ay ang pagtatanim ng paminta sa mga lugar na adapted ang nasabing puno sa hindi gaanong binabaha.
Magtanim po kayo ng paminta kabayan sapagkat may malaking pakinabang na bigay ang nasabing halaman. Mula sa pananim hanggang sa bunga po nito, may bigay na kita. Hinding-hindi nawawala sa pamilihan ang paminta at gamit po ng lahat ng tao at mga pamilya. Black pepper kabayan, paminta mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay pagpapakitang gawa sa mga seminar po ng GSK, gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno kabayan, ang Gabayan sa Kabuhayan ng ating alamin ay magsasagawa ng mga seminar sa ating alamin Agri-Fishery Farm sa mga darating na araw. Doon natin gagawin ang mga seminar kung sasang-ayon ang ating mga dadalo o mga participants. Okay din po kabayan, na isagawa sa GSK Center sa Parañaque. Pero sa farm ng ating alamin ay may mga bonus na mga proyekto kayong makikita. Hindi naman spectacular kabayan, pero magkakaroon kayo ng ideya ukol sa ilang proyektong naroroon. Bueno, sa araw na ito, narito muna ang isang sample ng seminar ng GSK. Panoorin po ninyo kabayan. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction.
Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin, no? Ito na, o dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O pagkapiga mo, salain mo. O pagkasala, hiwalay mo dyan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata, nagata mo na eh. May sapal pa. Punin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung 4 na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O, iset aside uli yung bowl dyan. E di 2 bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos may second extraction ka, na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O di nandyan na yung 2 bowl, na set aside na. O kumuha ka ngayon ng cassava flour. Lalagyan mo siya ng 2 cups water. Yan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O, isama mo rin dyan. E di 3 na yan. Una, first extraction, na may tubig. Second extraction, na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour, na merong 2 cups na tubig. O, di 3 na yan. O, ngayon, meron tayong boiling water. Itong boiling water, dito po natin isasama yung pandan leaves. Diba? O, pag na-boil na yung pandan leaves, halimbawa, sinalang natin, nag-start siyang mag-boil, bigyan natin siya ng 5 minutes. No? E di kumulo siya ng 5 minutes. Ibig sabihin, well extracted na yung pandan leaves. Berding-berde na yung yung tubig. At ang bango-bango. Yun. Edi, kukunin naman natin ngayon yung scalding. Pupunta na tayo ng scalding. Pabayaan natin na kumukulo yung tubig, tapos ni-ready na natin ang second stage, ang scalding stage. Alam po ninyo, ang mga seminar ng GSK ay may layuning magbigay ng mga simpleng kaalaman ukol sa iba't ibang proyekto na pwede po ninyong pasukan na hindi naman mangangailangan ng malaking puhunan. Maliban lamang sa mga malakihang proyekto tulad ng hog raising at fishery projects. Sulat po kayo o tawag sa ating palatuntunan kabayan. Gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. Mamaya kabayan, ilang pa ring kaalaman ang nakalap po mula sa ating mga kababayan nating nakikinabang sa paraang babuyang iwas sa masamang amoy, PIGS. Mamaya, pagkalipas lamang ng ating alamin, Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything
in a click. Caring Solutions by Infotext. Alam po ninyo, dahilan sa malawakang kampanya ng ating alamin at FeedPro ukol sa paraang PIGS, dumami at lumago ang larangan ng pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas. Marami ang bumabalik sa pag-aalaga ng nasabing hayop at yaong may alagaan na ay nagpapalawak ng kanilang alagaan. Isang dahilan marahil kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng ilang bahagdan sa industriya ng pag-aalaga ng baboy sa buong Pilipinas. Hindi naman nakakagulat kabayan sapagkat sa paraang PIGS, iwas na tayo sa problemang masamang amoy. Kung mayroon man, hindi na lumalabas sa loob ng babuyan. Hindi na nakapagbibigay ng problema sa ating kapaligiran. Ang ipa na ating gamit ay makatutulong pa sa pagtatanim. Kung kaya't puspusan ang ginagawang kampanya ng ating alamin at FeedPro ukol sa PIGS. Ikaw bilang isang arkitekto, isang engineer, at saka nagdi-design ka. Ibig mo sabihin, ikaw ang nagdisenyo nitong kulungan ng baboy na ito. Apo. Yung mga tubo, ginaya mo rin sa kanila. Sarili ko na lang pong kanya. At Poste, mga PVC sa mumurahin lang pong kanto. PVC ba yan? PVC lang po. Tapos, anong nasa loob? May semento. Bakal po. So, para makamura ka at hindi siya mangangalawang, may nakukuha akong ideya sa iyo. Saka po, dito po kasi maanay. Kaya hindi po kayang tablan ng ana yan. Oo. Dahil PVC, magkano nagasta mo sa PVC? 165 po to, then isang kaputol na bakal, saka wala po sigurong 1/4 bag na cement. Ang iniligay mo sa loob na bakal, di 8, di 10. Di 10 po. Di 10, okay na. So, ilang poste yan ba? Meron ka na ring 7. 7 poste, magkabila, 14. Pagkatapos, meron kang 3, 14, 17, 18, 18 po sa tatlong Okay, butas. 3 butas. Mga gaano kalaki itong butas ng alaga mo ng baboy? 5x5 po. 5x5. At ilan ang mailalagay natin dito? Actually po, nakalagay po ata sa 1 pig Per square meter. Pero ilan ang kakarga mo rito? Pwede ka 15, Opo, pwede po. Okay. At ngayon, ilan ang nakalagay dyan? 21 pa lang po yung isang 21. Opo. At bakit ka naman naglagay ng barbed wire? For security reason. Bakit? Siyempre po, hindi po natin makuha ng panahon. baka lumipad yung baboy Oo, baka tumawid. Okay. Talagang panden. Deterrent yun. Deterrent. Okay, pagkatapos, gaano kalalim yung ipa mo? 2 layer of hollow block po. 2 layer of hollow blocks, mga pumapatak yan ng mga half meter, ganun. Opo. Half meter, okay. At dito naman sa ginagawa mong may bala ka ba na palakihin ito? Kung sakali pong magtuloy-tuloy ang paglaki niyan, pwede pong... Kahit na malayo ka sa kabihasnan, wala namang amoy, no? Apo talagang, ala po. Mga ilang cycle na itong alagaan mo ng baboy? Matagal na po ako nagbababoy. Ibig sabihin, ilang cycle na yung mga nasa PIGS na yan? Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang, nag-umpisa ka. Dati ka na nag-aalaga ng baboy? Dati po. Okay. Matanong kita, Ed, nung nag-aalaga ka, simentado ang sahig? Simentado po. At nung sabihin nila at saka nakita mo sa YouTube, yung pinapalabas ng ating alamin, nung sabi sa'yo, ipinaliwanag sa'yo na pwedeng ipa, anong naging reaksyon mo? Kala ko po mahirap alagaan pero nakita ko po yung baboy masyadong talagang para silang nasa wild. Masigla po. Okay. At ikaw ba nakaranas na ng mga sakit nung simentado ay sahig? Apo. Sipon. Tagaraw po. Apo. Humihingal Dito ngayon,
Parang balanse po yung katawan nila eh. Kasi po may pool sila, may drinking water sila. Pagka giniginaw, susuksok lang po sa ipa. Pagka inalinsangan, Nainitan? naliligo naman sila. Punta sa iligan. Wala nang libre, paligo. At saka, ano yan? Bawas trabaho. Ay, opo talaga. Bago po ako pumasok sa opisina, nalinis ko na po yan. Okay na po. Pero alam mo, sa nakikita ko, pare ko, nakatutuwang tingnan niyo itong ginawa mong kulungan. Para bang maayos na maayos. Ano? Fully secured din po. Fully secured na. Hindi, tsaka maayos tignan ba? Low cost pa po yan. Kabayan, ang mga tauhan ng FeedPro ay nagliligid din sa iba't ibang barangay upang ipaliwanag ang ukol sa PIGS. At kung mayroon kayong nais na itanong o kaya'y makakuha ng malawak na kaalaman ukol sa PIGS, tawag lamang po kayo sa mga teleponong ating ibinibigay sa inyong mga TV screen. PIGS, Profitable Innovative Growing System ng FeedPro mula sa Extension Service ng Palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, tukoy natin ang isang proyekto sa pagtatanim ng mais sa Pananakahan, ang partnership project sa pagtatanim ng mais, at ang ating piling-piling kabayan mula sa lungsod ng San Pablo, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, kamakailan nagbalik ang ating alamin sa lungsod ng San Pablo at doon ay nakaugnay nating muli ang naging piling-piling kabayan ng ating palatuntunan, si Ginoong Joni Sanchez.
Ang proyektong aming tinalakay ay ukol sa pagtatanim ng mais sa pakikipag-ugnayan sa mga kababayan nating may lupang sakahan. Nakita naming kapaki-pakinabang at nakatutulong ang nasabing proyekto sa pagtatanim ng mais kung kaya't ito ay aming nais na ipakita sa mga kababayan nating nais na magkaroon ng pakinabang sa kanilang mga lupang hindi nagagamit. Corn Plantation Partnership Program ni Ginoong Johnny Sanchez ng San Pablo City. Mga ilang ektarya itong pinasukan mo? Mga 6 na ektarya po, Kajeri. At ito ba isang farmer lamang o isang grupo na iyong nakakaugnay? May grupo po. Ilang farmer ang kaugnay mo rito? Depende po sa trabaho, Kajeri. Pagka po tayo nagpatanim, ay mga 15 o hanggang 20 magtatanim po yan. Bukod pa po yung magtutudling, mga 10 magtutudling po yan na may kalabaw. So sa pagtatanim pa lamang po, ay marami na po tayong magsasaka nagtutulungan. At ito po binabayaran natin talaga yung kanilang pagod. Ano itong arrangement to? Sa kanila nang gagaling ang proposition o ikaw ang humahanap ng mga mapagtatamnan, may-ari ng lupa at bibigyan ng ganitong klaseng proyekto? Kami po naghahanap, ang Johnny and Susan Agroshop po ang naghahanap ng taniman. Buong Pilipinas po at unang-una nga po dito sa Laguna. Pag nakahanap na po kami, kukuha naman po kami ng aming kapartner. Na yun ang makakatuwang namin. Pagka po kami nagkaayos ng usapan, tataniman namin. Tapos ang maganda po nito, yung pong mga manggagawa namin o sinasabi nating laborer, ito na po yung mga magsasaka. Na may mga sarili din pong tanim. Yun nga lang, marami silang araw na nakatiwangwang, doon po namin sila napapakinabangan at binabayaran po namin sila ng tamang-tama lang. Yan. Okay. Doon sa may-ari ng lupa na magiging partner mo, no? Ano ang kanilang parte at yung kanilang panig naman na ibibigay sa iyong proyekto? Okay. Yung pong may-ari ng lupa, unang-una po natutuwa sila kasi nalilinis yung kanilang lupa. Hindi katulad po noong ng iba na magpapalinis sila pang babayad. Pero dito po, pagka po sila ay pinagkatiwalaan sa akin yung lupa, lilinisin ko na, tataniman ko na, babayaran ko pa sila. Ito po tinatawag nating aryendo. Babayaran ko po sila ng 1 taong kontrata, depende po sa usapan. Babayaran ko po sila, nalinis ko pa po yung lupain nila kasi tataniman po namin. At may mga proseso po ng pagtatanim. Siyempre, nadyan po yung land preparation, lilinisin namin, tatabasin namin, pagagandahin po namin. Hanggang sa umani, kayo ang namamahala? Yes po, hanggang sa land preparation po, hanggang sa pag-ani, Johnny and Susan Agroshop po ang namamahala. Sino ang maghahanap ng market? Johnny and Susan Agroshop na rin po. Okay. Kaya po, from land preparation hanggang buying po, yun po yung aming sinasabi, ay Johnny and Susan Agroshop po ang namamahala. So ang role ng isang may-ari ng lupa, hihintayin na lamang niya yung pag-ani at pagbibigay mo ng kung ano mang kikitain niya? Okay po. Maaring yung pong may-ari ng lupa ay babayaran namin ng aryendo. Aryendo po ang tawag o renta sa lupa. Maaring hindi po siya kasama doon sa programa kasi nagparenta lang siya ng lupa. At yung iba naman, maaring yung iba naman po ay sumasama sa programa. Pagkasama po sa programa, doon po nagkakaroon ng profit sharing. Yan. At meron po kaming programa o kaya kontrata, kung tawagin, na meron po silang fixed income after the harvest. Yan. Sa ganitong klaseng arrangement, masasabi ba natin na kayo ang unang-unang nagsagawa nito o meron kang pinagbatayan o ginamit na padron? Okay. Masasabi ko po na ako po ang kauna-unahan. Kasi in fairness po, Kajeri, ginaya ko lang naman po ito sa mga tradisyonal na nakikita ko sa mga probinsya. Na isang negosyante o isang may pera magpapatanim sa isang magsasaka. Ang nakakalungkot po doon sa ganung arrangement, wala po silang pinanghahawakan. At pagka nalugi, maaring matalo ang magsasaka, ang nagtatanim at yung nagpapatanim. Ang ginawa ko po, inorganize ko lang po, Kajeri. Kumbaga, ang ginawa ko po, inilagay po sa isang kontrata na may protection po yung nagpapatanim at may protection din po yung mga magsasaka.
Kasi binabayaran po natin yung magsasaka at yung po nagpapatanim na kinikater po ng John and Susan Agro Shop ay binabayaran po sa tamang panahon. Ito po yung after harvest, meron po silang fixed income. Gano ilang porsyento without mentioning the amount, ano? Ganong porsyento ang makukuha nilang kita rito? Okay. Ka Jerry, ilagay po natin sa ganito po, no? Ganitong sitwasyon. Pag patanim po sila sa isang sukat o sa isang lugar, pag kumita po ang Johnny and Susan Agro Shop ng sabihin po nating 100 piso, yung kalahati po noon, halos kalahati noon, binibigay po namin doon sa nagpatanim. Okay, kabayan. Ang pangalan nito, anong tawag nito? Corn Plantation Partnership Program. Okay, Corn Plantation Partnership Program sa pamamagitan po ng Johnny and Susan Agro Shop. Kasama si Kim, kasama si Kit, kasama si sino yung ating paboritong si JC, no? Yan. Siyempre, ito pong buong mag-anak na ito nagkakatulong-tulungan mga kaibigan upang maging maganda ang kanilang proyekto sa pakikipag-ugnayan po natin sa mga farming sector po natin, kabayan ko. Okay, kabayan, mula po sa Magdalena sa lalawigan po ng Laguna sa lungsod ng San Pablo. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo, kasama po natin si Johnny sa kanyang isa sa mga proyektong ating pong sinusubaybayan upang makatulong sa ikagaganda, ikaunlad ng larangan ng pananakahan at pangisdaan dito po sa ating bansa. Ang inyong lingkod nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.